Hi mga mi, samahan niyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Nagsalang ako ng labahin kagabi kaya eto't kinabukasan isinampay ko na rin. Gusto ko na din talaga magsalang ng labahin sa gabi para kinabukasan isasampay na lang. Matagal din kasing matapos ng isang salang ng labahin. Ang asawa ko naman eto't nagsasandok na rin siya para sa umagahan namin. Pinatigil ko nga muna ngayon sa trabaho yung asawa ko mga mi kasi grabe sa isang buong araw hindi ko na kaya na ako na lang nag-aalaga sa mga bata pati sa mga gawaing bahay. Yung mga kambal kasi grabe sobrang lilikot nila tapos may mga times pa na gusto nila magpagkarga sa aking dalawa. Tapos may mga times din na sabay silang nagiiyakan at grabe sobrang nakakaubos ng lakas. Kahit anong double time ko sa gawaing bahay, aabutan na lang ako ng hapon, hindi pa rin ako matapos-tapos. Anyway, naisipan ko gamitin itong portable feeding chair na natanggap ko galing sa seller. Radyaan na pakainin si Baby Ian dahil napakalikot din talaga nito kapag kumakain na kami. Kabilang kasi sobrang ganda nito mga mi kasi napaka-convenient lang gamitin. Kung gusto ka rin ni Baby Ian na maupo dyan, ang gusto ko nga rin umorder ng isa niyan para tigi-isa na talaga sila ng kambal niya. Perfect na perfect din yan para sa mga mahilig mag-travel o kaya mahilig mag-camping kasama yung mga bata. Napakaganda din ang quality niya mga mi tapos nasa 600 plus lang po yan. Gusto nyo rin ng ganyan mga mi, meron akong ilalagay na link sa comment section. Katapos namin kumain, eto't napakagulo pa din talaga nitong kwarto namin. Ay yung mga bata pinabantayan ko muna sa aking asawa para makapaglinis at makapagligpit na rin ako dito sa kwarto namin. Mas magaan talaga sa akin kapag kaandyan yung asawa ko para habang may ginagawa ako, meron ding nagbabantay sa mga bata. Itong ang kambal, pinakain niya ulit gawa ng konti lang kasi yung nakain ng mga bata kanina. Sila ate at kuya naman ayun nasa likod at naglilinis sila dun sa banda kung saan kami kumain kanina. Mga kanin-kanin kasi kaya inutusan ko sila na yung maglinis. Lagi yung tatandaan na hindi kawawa yung batang inuutusan. Because nagiging obedience pa nga sila at mas kawawa yung mga batang masyadong binibaby dahil wala silang kaalam-alam sa mga gawaing bahay. Maganda rin na habang bata pa sila, paunti-unti na natin silang tinuturuan na tumulong sa atin para pagkalaki nila may kusa na silang tumulong sa atin. Pero hindi nga din pala muna ako magpapalit ng bedsheet dahil 2 days ago pa naman nung nagpalit ako nitong bedsheet namin. Sipan ko nga din tupiin na yung mga nilabhan ko nung isang araw. Goal ko din kasi talaga ngayon na kada magliligpit ako ng sinampay, dapat hindi ako matatambak ng mga tupiin. Kaganyan na nandyan yung asawa ko, talagang dire-diretso ako sa mga gawain ko sa bahay. Kailan talaga at pumayag siya na huminto muna siya sa kanyang trabaho kasi feeling ko maluloka talaga ako kapag kaganon yung setup na ako lang talaga mag-isa sa gawaing bahay sa mga bata sa isang buong araw. Setup namin ngayon, kagaya lang din ng dati nung namamasada siya, nakasaka lang siya aalis kapag wala na akong gagawing mga gawaing bahay. Paano yung pamamasada niya, nakakapag-provide din naman sa amin sa araw-araw na gastusin. Tiyaga lang at magsipag at hindi mahihiyang magtawag ng pasahero ay talagang kikita din naman. Pagkatapos ko namang magtiklop, eto at nagsampay na naman nga ulit ako. Kasi ako isinalang kanina, nakalimutan ko nga lang i-video. The other day na nga ako naglalaba pero napakarami pa din talaga ng labahin namin. Katapos ko sa gawaing bahay, eto at bibili kami ng bagong faucet doon sa lababo namin. Pinakalawang kasi yung faucet namin doon sa lababo kaya dito namin naisipang bumili kaysa sa online. Kamahalan nga lang dito pero siguro naman hindi na talaga siya mangangalawang. Tapos namin dyan, pumunta kami ng mall para bumili ng lugaw. Tapos eto naisipan nga namin bumili ng milk tea. Mamaya nga lang din yung kambal nagising na at sobrang tuwang-tuwa nga itong si Baby Ayon nung pagkagising niya. Hindi nga pala namin kasama ang ate at kuya dyan. Gawa ng akala din kasi talaga namin doon lang kami sa hardware pero eto't napadpad nga kami dito sa mall. Syempre meron din naman kaming tinake out para sa kanila. Tapos pauwi na nga rin kami pero napadaan nga kami sa Master Siomai. Sobrang bango kaya eto't napabili nga kami. Sobrang sarap din kasi talaga niyan kahit nga ngayon parang ang sarap nga kumain ulit. Anyway, eto nga pala yung faucet na nabili namin at nasa 900 plus yan. Eto yung dating faucet namin at kung mapapansin ninyo, kinakalawang na talaga siya. Dalan din talaga at meron nga din kaming filter dito. Wala ko din talaga dati hindi nangangalawang ang faucet na yan. Lagay kasi sa description na hindi siya nangangalawang pero ayun ligwak at sobrang nangangalawang. Eto't nag-invest na din kami sa ganitong faucet. Worth it naman yung 900 plus namin kasi napakaganda na tapos sure na rin na hindi na siya mangangalawang. Bagay na bagay nga rin siya dito sa tap water purifier namin. Napakaganda din ng filter na to mga mi kasi meron na siyang 2 modes. Isa para sa panghugas ng mga plato, ganun. Tapos yung isa naman na may filter. Pwede na siyang inumin diretso kasi meron na yung 7 layer of filtration. Nga din yung ginagamit ko kapag maghuhugas ako ng karne, ng bigas o kaya pang sabaw ng mga lulutuin ko. Sobrang sulit nitong tap water purifier na ikinabit namin dito sa aming faucet. From Kanazawa nga pala ito at nakakatuwa din dahil meron pala siyang kasamang 5 adapters. Kaya compatible ang mga adapters na yan sa mga faucets na nabibili natin sa market. Kaya hindi ka mag-aalangan kung compatible ang filter na yan sa gripo niyo. Made with high quality food grade material na nga din pala ito kaya safe and harmless. Dual mode na rin yung kanyang water outlet tapos may kasama pang extrang filter. Made of ceramic pa yung kanyang filter with 7 stages of filtration. Napakadali lang din naman ikabit basta sundin mo lang yung instruction. Hanapin mo lang
lang yung compatible na adapter dyan sa faucet ninyo tapos ilagay nyo dyan. Ito nga pala yung faucet namin at tatanggalin ko lang yan. Make sure na lagyan nyo din ng maliit na goma yung adapter para maiwasang mag-leak ang tubig. No worries kasi kasama na din yan sa accessories ng tap water purifier natin. No electricity needed na din to mga mi at napakadali lang din ikabit. Dahil dual mode itong kanyang water outlet, yung isa ay para sa filtered water, yung isa naman ay para sa raw water. Itong filtered water ay para matanggal yung residual at mga water impurities. Kaya pwede na rin tayo uminom dyan ng tubig sa ating faucet directly. Mas safe na rin iyan pang sabaw sa mga ulam na lulutuin natin. At eto namang raw water para yan sa paghuhugas ng ating mga plato at mga kaldero. Nga after ng ilang days, eto na nga yung naging itsura ng filter namin. Yellowish na siya, kaya napatunayan talaga ng filter na to na hindi 100% safe yung tap water natin. Ayan pa man din yung ginagamit ko dati pang sabaw sa mga ulam namin. Buti na lang at nalilinisan lang din tong filter ng Kanazawa. At ceramic naman yan kaya hindi masisira yung filter natin. Pagkatapos ko siyang linisan, ayan, at bumalik ulit siya sa pagkakaputi. Sulit na sulit ang tap water purifier na to, kaya mag-check out ka na rin.